ang lucky color sa 2025 na dapat mong isuot. Sa tinatawag na Pod-Chi chart ng bawat taon, ang 5 elemento ng buhay ay nirerepresenta ng 5 elemento. Ito ay ang Earth, Metal, Water, Wood, at Fire. Ang mga elementong ito ay dapat na balanse. Ngunit ngayong 2025, ay sobra-sobra ang elemento ng kahoy at tubig. Ang metal ay nawawala mula sa chart ngayon ng lupa at apoy naman ay kakaunti. Ngayon, upang umakit ng swerte ang kawalan ng balanseng ito ay dapat na may tama at ang pinakamadaling paraan nito ay ang pagsusuot ng mga tamang kulay. Ang bawat elementong iyo ay nirerepresenta ng mga grupo ng kulay na pwedeng mapalakas ang partikular na elemento o mapalubag ang kasubrahan ng isa. Ngayon ay isama mo na ang mga swerteng kulay 2025 sa iyong damitan o wardrobe upang mapalakas ang iyong swerte. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago nating pampuswerte videos. Ang mga puti at metallics ay nagdadala ng mga resource at suporta. Ang white, gold at silver ay representasyon ng elemento ng metal. Ang metal ay nawawala ngayon, kaya dapat na magsuot ka ng mga kulay na ito. Ang mga silver at gold na alahas ay pwede din, lalo na kung ito ay nasa hugis ng mga swerteng simbolismo. Ang pula, purple, maroon at orange ay ang siyang umaakit ng swerte sa pera. Ang lahat ng shade o uri ng red o pula at orange ay representasyon ng elemento ng apoy, ang mga kulay na umaakit ng swerte sa yaman at income, at ang siyang nagpapabilis ng pagdami ng yaman at tagumpay sa negosyo. Ang apoy ay elemento na associated sa period siyam na siyang nagdadala BF kasikatan, kapangyarihan, at transformasyon. Isuot din ang mga kulay na ito madalas. Ang dilaw ay umaakit ng promotion at recognition. Ang earth element, na nirerepresente ng iba't ibang shades ng dilaw ay kritikal sa taong ito para sa mga gustong umangat ang kanilang career, pero gaya ng elemento ng apoy, ito ay nangangailangan ng patuloy na enhancement. Isuot ito upang gumanda ang takbo ng iyong career. Ang asul at itim ay umaakit ng M. Ay nakaka-impluwensya sa koneksyon mo sa ibang tao. Ang asul at itim ay representasyon ng tubig. Ngayon ay may sobrang tubig na elemento sa taon 2025, kaya naman importanteng iwasan ang asul at itim. Ang mga kulay na ito ay maaaring umakit ng mga kakompetensya at mga kaaway. Ang brown at green ay nakaka-impluwensya sa pag-iisip at pagiging malikhain. Ang berde at kulay kahoy o brown ay naglalabas ng wood-chi, na siyang nakakaapekto sa pag-iisip. Ang pagiging balanse nito ay nagdudulot ng katalinuhan at pagkamalikhain, ngunit ang sobra-sobra naman nito ay magdudulot ng sobrang pag-iisip at pag-aalala. At dahil nga ang taong 2025 ay sobra-sobra sa wood element ay mas magandang iwasan ang brown at berde. Ipinapayo din na ihalo ang mga elemento na gusto mong ma-enhance kasama ng metal element. Halimbawa, kung nais mong mapaganda ang wealth ngayon ikaw ay magsuot ng red o maroon, kasama ng white o purple. Kung ito naman ay promotion o pagtaas ng sahod, ihalo naman ang earth tones kasama ng puti at parisan ito ng mga metal accessories. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.